The Supreme Court issued a TRO to the COMELEC which bars the proclamation of the 5 remaining slots for the party-list groups vying for the seats in the House. The senior party-list group filed the petition since the poll body disqualified them based on the issue of term sharing. Based on the canvass, they are entitled to two slots. And joining us tonight is Congressman Godofredo Arquiza of the Seniors Party-list Group. Good evening, sir, and welcome to News Live. Good morning po sa PTV4. Magandang gabi. So, what is the issue raised by the COMELEC which led to your disqualification? Yeah. The reason why the COMELEC cancel our certification is nagkaroon daw kami ng term sharing sa aming party. But yun namang term sharing na yun was agreed in 2010. During that time, wala namang policy ang COMELEC na pinagbabawal itong term sharing. So, bakit naging issue itong term sharing? The COMELEC, they claim that there are 2 sets of nominees. Pwede niyo po i-clarify itong issue? Itong 2 sets of nominee, ito yung aming dating kasamahan na hindi nakaupo at gustong mag-take over. Actually, marami siyang ginawang mga paraan para makuha itong aming party list. So are you confident that the Supreme Court will rule in your favor or for the COMELEC to reverse yung order ng certification? Yes. Actually, nakikiusap din ako sa ating mga commissioner ng COMELEC na pagbigyan naman itong mga senior citizen. Actually, malaki aming pag-asa sa Supreme Court, pero mas mainam nang makiusap para hindi naman tumagal ang aming pag-iintay na makaupo. So nagkakaroon ba ngayon ng pag-uusap between your group tsaka yung COMELEC sa ngayon po? Hindi pa. Dahil kasi sa excitement namin kanina na makuha namin ng TRO, ay hindi pa kami nakapag-plano kung ano next namin gagawin. So now since ito na po yung last term nyo as nominee, yes, ano na pa yung nagawa ng party list nyo in the last 15th Congress? Yung ano na pa yung na-accomplish nyo in the House in terms of legislation, yung mga benepisyo po para sa mga senior citizens po natin? Actually, member na ako ng Senior Citizen Party List, member na ako ng House noong 14th Congress. Noong 14th Congress, nakapasok ako sa Congress late na 2009 because of the curfew doctrine na tinanggal yung 2% na limit. During that time, nilabi ko itong 9994 na pinakiusapan ko ang ating mga kasamahan sa House at ito'y naaprubahan. Pinakiusapan ko din ang ating mga senators para maaprubahan tong Republic Act 9994. Itong 9994, marami pong nakikinabang dito. Yung pong 32% discount. Tuwang-tuwa po ang mga senior citizen dito at binigyan po sila ng mga priority lane, binigyan sila ng mga libreng mga bakuna, yung pong mga indigent at yung pong social pension, yung mga indigent po. Tuwang-tuwa po dito. Nito pong 15th Congress, nakapasa po ako ng isang batas, yung pong Republic Act 10366 na naglalayo na yung mga senior citizen, disabled at saka pregnant women ay magkaroon na ng accessible polling place. Ako po ang principal sponsor dito at yan po ay napirmahan ito pong ating Pangulo nung pong nakaraang mga buwan. Kanya lang po, hindi pa po ito naipatupad dahil po yung mga PWD, hindi pa po nila masyadong ma-identify. Kami po mga senior citizen, na-identify na po kami. Kaya siguro po sa susunod na eleksyon, yung pong nakikita sa television na mga PWD, yung mga may kapansanan, gumagapang sa hagdanan, sa mga floor para lang makaboto. So sa tingin niyo, ano pa ba ho yung kulang at ito pagpasok ho ng 16th Congress, ano po yung mga isusulong yung mga bills para magkaroon ng mas magandang benepisyo ang ating mga senior citizens at pati na rin yung mga sinasabi niyong nasasakupan rin ng inyong parties, yung mga PWD at yung mga buntis, yung regarding po sa accessibility po. Itong 16th Congress, yung mga batas kong hindi na paaprobahan dahil nga
nagkaroon kami ng impeachment na inabot ng more or less 5 months, ay unang-una yung magkaroon ng representative ang mga senior citizen sa lahat ng council. Dahil kasi ang mga kabataan, merong SK, yun namang mga nakakatanda, kailangan din magkaroon din ng representation. Pangalawa, yung ating pong ospital, wala pong ospital ng matanda. Pag pumunta ka po sa mga ospital, public or private, marami po silang equipment na wala para sa matanda. Ganon din po yung pong elder abuse. Elder abuse, meron pong violence against women, violence against children, pero wala pong violence against senior citizen. Isa pa po yan. Kanya nga po, marami po akong yung pong ating Home of the Aged. Yung pong Home of the Aged natin, ito lang pong Golden Acre na meron lang pong mga 200 na nakatirang mga matatanda at saka yung pong Satanay, yung pong tahanan ng mga matatanda. Konti lang po, 200 lang po halos ang mga patient nila. Kanya po nagpanukala po ako ng batas na in every province magkaroon sana ng tirahan itong mga matatanda na nag-iintay na lang ng kanilang pagkamatay po. Sir, ngayon po na naglabas ng unang TRO ang Supreme Court, finally po, ano yung mga next steps o yung mga susunod na hakbang nyo para masigurado po na itong pagpasok po ng 16th Congress ay kayo po ay mauupo bilang congressman? Actually po, malaki po ang pag-asa namin na kami po ay mapaboran ng Supreme Court. Dahil po, yung pong sa aming inaakusa na term sharing, naniniwala po ako na hindi po yun isa sa mga ground para sa cancellation accreditation. Actually po, hindi po kami kasama doon. Yung pong aming second nominee at saka ang third nominee ay sila po ang nagkasundo. Na nung panahon po ng kanilang pinagkasunduan ay wala pa pong prohibition. Nito lang pong 2012. Saka lang po nag-prohibit ang COMELEC po. At saka hindi naman po natuloy. Yung pong term sharing nung aking number 2 at saka yung number 3, hindi naman po natuloy. Kanya yun nga aming pinagtataka. Okay, on that note, good luck po. And that was Congressman Godofredo Arquiza of the Seniors Party List Group. Thank you, sir. Sige, marami pong salamat.